Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong January, pera and career. Sa pag-uusapan natin today, kung ano ba yung mga development at mga dapat mong malaman para sa iyong money matters and career matters. Okay? So simulan na natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, the Ten of Wands. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa iyong kaperahan at mga challenges, the Ace of Swords. In the area of what you need to do, meron po kayong the Eight of Cups. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Wands. In the area of your what's coming in, ano yung papasok sa'yo, meron kang the King of Pentacles. In the area of your divine messages, meron po kayong Strength card. In your fortune, the Knight of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Wands. Wow, magandang maganda ito. At ang missing puzzle piece po para sa buhay ninyo ngayong buwan na ito, para talagang matumbok na yung goal na yan for pera and career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa mga donations po ninyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong po ninyo para po sa growth ng ating channel. Malaking suporta po yan. Salamat din po para sa mga likes and comments. Malaking bagay po yan para po patuloy tayong lumago. So thank you for liking and commenting sa ating videos. So, in the background of your reading, meron kang, wow, the Nine of Cups. Alam mo na Aries, if you are an avid viewer, alam mo na kapag lumalabas to in any of my reading, time na to make a wish. So ngayon pumikit ka na, mag-wish ka na, because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Okay? So, go na, push. So, in your background energy, sabi dito, you need to be aligned, Aries, pagdating sa mga bagay na gusto mong mangyari. May pangarap ka, may wish ka, meron ka mga dinadasal. Ang tanong, ano yung ginagawa mo para mapalapit ka doon? Example, pangarap mo maging singer. And then, kapag merong audition sa SM, pumupunta ka man lang ba? Nag-try ka ba? O nilalayuan mo yung mga opportunities sa katuparan ng pangarap mo? So, kumbaga, salubungin mo yung pangarap mo. Aligned to your path para ito yung makuha. Kung ikaw ay naghahangad ng bagong kotse, nag-iipon ka naman ba? O meron ka bang ginagawang paraan para ma-meet mo yung standard para makuha yon? So, ibig sabihin, kailangan idiretso natin ang ating sarili with our effort, with our thinking, no? Para ma-attract natin yung frequency of that wish. Okay? Very, very good paalala sa'yo yan this time. In your core energy, meron kang the Ten of Wands. Si Ten of Wands, sinasabi na yung spirit guides na alam daw niya pasan-pasan mo lahat ng responsibility mo. Mabigat na, mahirap na, masakit na. Hindi mo alam kung hanggang kailan ba to. Meron ka mga problemang pangpera na parang ikaw yung breadwinner, ikaw yung main sole provider. Many of you parang single parent na lahat ng money needs sa'yo nakaasa. Sa trabaho naman, parang minsan yung mga obligations, yung mga assignments, yung mga tasks, parang sa'yo lahat inatang. And para baga ang hirap-hirap ng pasanin, you don't know how to finish this all or kung paano pa itutuloy. Meron sa inyo na apektuhan na yung mental health, physical health, minsan pati yung iyong emotions, no? Madali ka nang magalit, mapikon, hindi ka rin makatulog minsan, pati yung iyong eating habits nagbabago na din. So, ramdam ko yung burden na pasan-pasan mo when it comes to your pera and career. Pero sabi dito, panahon na to Aries para pagaanin yan. May mga responsibility ka na hindi mo na dapat pasanin pa. No? May mga bigat-bigat kang dinadala na dapat mo nang i-let go. Example, if you are the breadwinner, baka naman may mga family members ka na able na, no? Na kaya nang sumalo ng ibang bagay na pasan-pasan mo para magaan yun sa'yo. Meron din po sa inyo na totally dapat tapusin ng isang bagay para hindi ka na mahirapan ng ganyan.
Narinig ko there are lighter ways. May mga magagaang paraan para sa'yo na pwede mong tahakin. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo, no? So Aris, tanungin kita ngayon, ano yung mga pera and career manifestations mo na gusto mong matanggalan na ng bigat? I-comment mo yan sa baba. Ilagay mo, I claim, I manifest, yung bigat sa blank ay matanggal na para makalarga na ako. Mga ganyan. Comment down below so that it will be yours. Okay? Clarify natin. The 10 of swords, 10 of wands rather. It's being clarified by. Alam mo, wag ka mag-alala. You have 8, 9, and 10. So parang patungo ka talaga sa ending ng bigat na ito. So patapos na ito. Kaya make sure na may ginagawa kang paraan to really see this till the end. Para makaalpas ka na dyan. Okay? You have 8 pala. So talagang powerful and abundance is coming for you. Congrats po. I-claim mo yan. 8 is mine. Abundance is mine. Isulat mo yan. It will happen for you. The 10 of wands. The 10 of pentacles. 10-10. Talagang completion. Closure. Pagtatapos ng hirap. Pagkatapos ng pinapasan. And you are now actually entering a new level of your life kung saan mas aasikasuhin mo yung mga bagay na long term for you. No? Kumbaga ngayon, mas nilalaksan mo ang loob mo at binibigyan mo ng chance at opportunity at effort yung mga bagay na alam mong mas tatagal sa'yo kumpara dun sa mga nagpapabigat na temporary lamang. Example, temporary love, temporary kilig-kilig, baka mag-focus ka na lang sa trabaho na talagang permanente, may kakapitan ka, kumbaga, parang ganun. But for others, nakita ko dito na may sisimulan ka, para sa iba to ha, may sisimulan ka na bagong opportunity na pangmatagalan. Whether magtatayo ka ng sarili mong business or sideline, meron ka matatagpuan na talagang may longevity pagdating sa abundance para sa'yo. Okay? So, hindi mo kailangan mahirapan ng ganito dito. Abutin natin ang ating pangarap na pangmatagalan. Okay? In the area of what's blocking, meron po kayong stubborn and feathered omens. Sabi dito, wag daw matigas ang ulo. Kung kinakailangan mong baguhin yung dapat baguhin, kung kailangan mong mag-grow, itama yung mga mali, gawin mo. Makinig ka daw sa mga puna at payo sa'yo. Sabi rin dito, buwagin mo yung mga ilusyon, buwagin mo yung mga bagay na hindi totoo para sa'yo. Para makita mo yung mga dapat gawin. Kasi kung matigas ang ulo mo at naniniwala ka sa mga ilusyon, sa mga maling akala mo, ay talagang hindi mo makikita yung iyong realidad. Sa panahon to para stick to your reality and listen to the surroundings. Okay? Pag alam mong mali, itama na agad. In your what's blocking, ano yung humaharang sa'yo, meron kang Ace of Swords. Kalinawan. Medyo malabo ang isip mo ngayon at saka parang nawawalan ka ng pag-asa at some point. Hindi mo alam kung dapat pa bang ituloy and napakalabo na ng paligid. Meron kang kausap meron kang kanegosasyon or meron kang communication this time na hindi mo alam kung ano yung lagay mo sa usapan na yon and parang wala kang pinapanghawakan ngayon. Ano? So sabi ng yung spirit guides, you need clarity para ito'y masagot, para ito'y malagpasan mo ang challenge. Be clear with your intentions, be clear with the communication, pag-usapan ninyo yan para alam mo yung aasahan mo at hindi ka umasa sa wala. Very important ito. Pagdating sa pera, sa career, sa usapan, sa kontrata, dapat parehong malinaw. Huwag kang papayag na nalalabuan ka or hindi ka sigurado sa mangyayari. Ask. Magtanong ka. Makipag-usap ka daw. Hindi pwedeng maghihintay ka lang ng sagot sa kanya someday. No. Makipag-ugnayan ka na so you will know your position and you will know what you need to expect. Okay? The Ace of Swords. The 8 of Wands. Dalawang 8 of Wands. You need fast action here. Kailangan kausapin daw agad, kailangan linawin daw agad para alam mo yung dapat gawin. Hindi daw pwedeng distracted ka, hindi daw pwedeng isa walang bahala. Kailangan daw dito maliwanagan ka kaagad. Very clear yan. Isa isip, isa puso mo, actionan na. Example, yung mga dokumento, hindi mo alam kung kompleto na ba, asikasuhin na. Yung pinag-usapan, hindi sure kung yes or no, kausapin mo. Yung inutos sa'yo ni boss, hindi mo alam kung 12 ba o 14, kausapin agad. Huwag pinapatagal kasi baka pag tumagal mahirapan ka pa dyan. Okay? Itanong agad.
In the area of what you need to do, you have the Eight of Cups. Sabi dito, find your own happiness. May mabigat na talagang pinapasan at hindi mo na kaya. Sabi dito, huwag kang matakot na bitawan yan, lalo't higit na kaharang siya para sa buhay mo. Basagin mo lahat ng ilusyon, basagin mo lahat ng kasinungalingan. Find the truth. At yung truth na yan magpapalaya sa'yo. Okay? Sabi dito, hindi mo to kayang pasanin mag-isa. I don't know why. Meron sa inyo, may iba ha, hindi lahat. Meron iba sa inyo, pinapaikot lang, minamanipulate lang para magawa mo yung gusto nila sa'yo. No? So ngayon, kailangan mahanap mo na, okay, now ginagamit lang pala ako. Okay, now minamanipulate lang ako. You need to know the truth para alam mo yung galawan mo next. But nevertheless, kitang-kita ko dito na lalayo ka na sa mga bagay na humahad lang sa mga pangmatagalan mong success. You're about to enter something that is long-term. Long-term trabaho, long-term kita, long-term na negosyo, o long-term na project. Set off ka na dapat eh. Pero dapat handa ka munang iwan yung mga bagay na humahad lang sa'yo. Yung mga bagay na malabo. Yung mga bagay na parang wala namang kasiguraduhan. Yung parang pinapaikot-ikot ka lang, pinapabalik-balik ka lang. Okay? Learn to detach yourself sa mga bagay na yon. Eight of Cups. The Sun card. Yes, hahanapin mo ang kaliwanagan. Hahanapin mo yung kalayaan mo. You need to be free from something na parang feeling mo kinulong ka or binuro ka for a very long time. Yung para bang naramdaman mo na, ay, parang nagsayang ako ng oras dito. Mga ganyan. Yun ang kailangan mong isipin ngayon. Saan ka ba naglalaan ng effort, love, money, attention na parang nauwi sa wala? Now, free yourself. Hanapin mo ngayon yung talagang para sa'yo. Yung talagang alam mo na may saysay, may energize ka, and you feel so complete and satisfied. Karapatan mo yan at deserve mo yung hanapin. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Wands. Si Page of Wands, sinasabi na yung spirit guides, may bagong paparating. Either new opportunity, new money, na medyo may alinlangan ka at nahatakot ka mag-try ulit. Pero sabi dito, dahil tatapusin mo na yung isang cycle na mahirap para sa'yo, you are about to enter or receive a new opportunity or a new news, bagong balita, na dito mas okay. Dito mas excited ka. Handa mo siyang pag-aralan, handa mo siyang buhisiin. Kasi nga, sabi ko, napagod ka dito eh. Parang nalumpo ka dito, nang hinayang ka, you're so disappointed sa lahat ng tinrabaho mong mabigat. Kaya ngayon mas inuuna mo yung mga sigurado na, yung mga pangmatagalan na. Kaya itong paparating, ramdam ko na titignan mo daw muna siyang mabuti. Parang tatry mo lang, check mo lang kung pwede. Pero sabi dito, maganda yan, very very curious ka, very very adventurous ka ngayon. Kasi nga parang sabi mo, hay, ang dami kong sinayang na oras dito. Susugod na ako sa mga bagong bagay. Hindi ko nahahayaang masayang ulit yung opportunity for me. So parang ito ikaw, you are actually testing a lot of things kung saan ka swak at kung saan ka gaganahan ulit. Okay? The Page of Wands being clarified by the Devil card. Yes, sabi ko nga kanina, ramdam ko yung parang alinlangan, takot, kung kaya ko na ba, kung ipapursue ko pa ba ito. Kasi marami kang mga trauma or mga iniisip na nanggaling sa past na baka mangyari ulit. So, nag-iingat ka lang naman. Which is okay lang. Okay lang naman yun. Nag-iingat ka. You're very cautious. You're very mindful of your action. Pero dito sabi, huwag mo daw hayaan na yung mga fears mo ay makahadlang sa mga possible opportunity na pwede mong tahakin. Baka kasi masyado kang matakot to the point na hindi ka na gumagalaw, hindi ka na nag-try. Okay? Be open but still be cautious. Magandang kombinasyon 'yon. Pero dapat hindi ka papatali sa mga takot mo. Pag napuno ka na ng takot, hindi ka na mag-try. At kapag hindi ka nag-try, hindi ka mag-grow. Okay? So, always have balance. Mag-ingat but at the same time, susubok ka ng bago. Okay? In the area of what's coming in, meron kang watching clouds, lie back, rest, and relax. Siguro dahil galing sa pagkapagod, galing ka sa sobrang pagkayod sa isang bagay na medyo masakit na, mabigat na,
Some of you ay pupunta muna sa isang bakasyon. Baka you want to go out and search for yourself again. Mag-soul searching ka or magpahinga para ma-relax ang isip, ang katawan. Para pagbalik mo, lalaban ka ulit sa mga bagong opportunity at kakalimutan mo na yung mga fears mo and you will try to um, try again sa buhay. No? Congrats po. Another message, wise leader, you are a beacon for others. Marami daw mga taong humahanga sa'yo dahil mahusay ka, efficient, mabilis, very leader-like, ano? Talagang very, ano kayo, wise kang parang CEO, ganyan. Or you're this type of person pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo, talagang hands-on. Kaya maraming tao ang dumidepende sa'yo for news, for payo, for decision. Maraming mga taong nakadepende sa'yo. Kaya kailangan mo magpakatatag this time and you need to show them all that you are really that type of person na talaga namang quick, competitive, eager, dynamic, no? And you need to prove to them that yung alab sa puso mo ay hindi pa nawawala. At may lakas ka pa to fight for more, okay? In what's coming in, meron kang the King of Pentacles. Yes, nakita ko dito na lalaban ka ulit. Titibayan mo ang sarili mo. Ngayon, mas wais ka na, mas matalino ka na. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat mong iwasan, mga bagay na dapat mong gawin, patungkol sa binubuo mo. Meron kang kine-create when it comes to your career and pera. Sabi mo, ay try ko kaya to, ay subukan ko kaya yan. Pero teka, pagplanuhan muna natin. Iplansyahin muna natin yung issue, yung dapat ilatag. Dapat lahat ng gusto mong gawin nakalatag yan para alam mo kung ano yung area of concern na dapat mong i-improve, dapat mong ayusin. You are now planting seeds para sa itatayo mong mayabong in the near future. Kaya ngayon, huwag kang kikilos ng patalo. Dapat laging sigurado to make sure na yung bawat hakbang mo ay hindi masayang. So sinasabi dito, you have the power ha. May kapangyarihan ka para itayo or maging successful this time. Kaya sa simula pa lang dapat consistent na yung effort mo, consistent na yung performance mo, at sigurado ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi ka sigurado at marami ka pang kalabuan, sayang to. Kaya importante maliwanagan ka muna, may focus ka, may drive ka, mabilis kang kumilos, you have the energy to fight para ito'y maganap. Okay? King of Pentacles. The Seven of Pentacles. Yes, you've been waiting and planting seeds all along. And somehow, some of you parang may hinihintay na magbunga. May hinihintay na papeles, dokumento, approval, go signal, or permit. Ano? May hinihintay kang legit na mapanghahawakan mo para itong tinatanim mo ay magbunga. Example, meron sa inyo ay nagbabalak magtayo ng kainan sa may parke malapit sa City Hall. So, kailangan na maraming permits and all. So, may hinihintay ka na magbunga doon para pag nagbigyan ka na ng permit, makakapagsimula ka na sa growth nito. Parang ganyan. Or some of you naghihintay ng visa or naghihintay ng interview para malargahan mo na itong future na gusto mong abundantly ma-create for yourself. Mga ganon. So, ngayong buwan na ito, matyaga mong hintayin ha kasi darating naman siya eh. At ito yung simula ng paglago mo. Kaya kailangan lang talaga matyaga ka dyan sa mga hinihintay. Huwag mo sukuan kasi napaka-bountiful naman ng energy nito. Okay? Very important to for you. I-claim mo to. This will be yours. Okay? In the area of your divine messages, you have emotions are running high. Halo-halo daw ang emosyon, masyado nang mataas, mabigat, masakit, gustong lumaya, gustong lumigaya, gustong maghintay, halo-halo. So kailangan ngayon talaga upo, huminga, mag-relax para maisip mo yung tamang gagawin na hindi ka naapektuhan ng iyong emosyon. Okay? You have a new romantic cycle. Meron daw po sa inyo ay may papasok na bagong pag-ibig o bagong romansa. So kung open ka dyan, i-claim mo to, this will be yours. In your divine messages, meron po kayong strength card. Ngayon, time na to magpakatatag ka. Okay? Pero wag na wag ka daw puro nega sa sarili. Alam ko you want to advance. Lagi mo iniisip, buti pa sila, buti pa yun. Ang dali-dali ng ginagawa nila, asensado agad. Bakit ako ganto? Bakit kailangan ko pa mahirapan? Don't compare yourselves to others. Focus ka lang sa ginagawa mo. Focus ka on your own rhythm, on your own success, on your own development.
Huwag ka nang tumingin pa sa paligid para hindi ka nakakaramdam ng ganong comparison. Ang importante, maisip natin ngayon yung paraan para ma-solve yung kinakaharap mo. Sabi dito, hindi mo kailangang harapin ng apoy ang kapwa-apoy or mag-umpo ka ng bato. No. Do it gently. May magaang paraan para ito'y ma-solve. Huwag mo daw pahirapan ang sarili mo. Narinig ko, don't overcomplicate things. Meron mga bagay na simple lang naman, pero pinapahirapan mo ang sarili mo. Minsan, wag mo na i-read between the lines. Gawin mo na lang, trabahuhin mo na lang, no emotions attached, tapusin mo para makalarga ka. Kailangan mas magaan, okay, Aris? Strength card, clarify natin. Oops, tumilapon, the 5 of Cups. Yes, sabi dito, wag mo nang indahin pa. Pag nakalagpas ka na, wag mo nang balikan pa. Have the courage this time, Aries, to really forget the past and just move on. Kasi kapag kine-carry over mo pa sa present life mo, yung mga nangyaring before na mali pagdating sa money, pagdating sa career, pagdating sa office, sa trabaho, kung dala-dala mo pa rin hanggang ngayon yung pain, paano ka makapag-focus dito sa problem mo na bago? Okay? So, always pagaanin ang buhay. Bitawan yung mabigat para maharap mo yung mga bago. And this time around, talk to yourself positively. Gawin mo lang yung mga kaya mo. Walang added pressure, walang masyadong expectation. Maging open ka lang sa new experience and you will see na maganda pala to kumpara sa inaasahan mo. Okay? In your fortune, bigyan kita ng fortune cards. You have flowers, happiness. Yes, happiness is coming for you. Kaya unahin mo ang kaligayahan mo kaysa pasanin lahat ng bigat na yan. Okay? You also have fun, romance, celebration, and party. Kailangan mo to ngayon. Pumunta ka sa mga party, mga engagement kapag may yumaya sa'yo para lumabas, kumain, sumama ka. You need this break. You need this paghinga. Okay? Another message, meron kang apple, temptation will test you. Yes, mga distractions, mga bagay na aagaw sa atensyon mo, sa mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. You need to really know the truth. Okay, Aries? Alam mo kung ano yung mga bagay na dapat nang iwasan para makapag-focus ka sa mga long terms at pangmatagalan. Okay? You have a rainbow, the most difficult part of a situation is over. Wow. Tapos na daw yung hirap mo tungkol sa isang bagay. Meron kang ginagawa ngayon, pinapasan. Naku, pa-ending na talaga yan. Completion of a cycle, completion of this hardship, and you are now entering this new era of your life. Congrats po. I-claim mo to. Successful outcome. The most difficult part is over para sa'yo. Congrats po. In your fortune, meron kang the Knight of Swords. Bibilis na ang lahat mula ngayon. Kung ano yung mga bagay na mabagal before or umaantala or parang nakabinbin, walang paggalaw, heto, talaga may darating sa'yo na magandang balita na magpapabilis ng andar mo. This is all about acceleration. Pag-andar, pag-abante. So, grab the opportunity, huwag sasayangin, do your best, at eto na yung momentum na hinihintay mo. Bumibilis na, lumalarga na. Okay? I-claim mo yan, that will be yours. Yun, tumilapon, the Knight of Swords, the Page of Pentacles. Yes, maibibigay sa'yo yung opportunity. Ikaw ang makakakuha. Tingnan mo naman, no? Dahil sumugod ka, ayun, nayakap mo. Ngayon, sabi, alagaan mo daw tong new opportunity na makukuha mo o bagong pagkakataon. Huwag sayangin. Pag-aralan daw mabuti ha, hindi porket lumaban ka't nakuha mo eh hayahay na, komportable ka na. No. Hindi ka pwedeng magpahakampante. Kailangan laging sigurista. Nasa na yung King of Pentacles here. Dapat laging sigurista ang bawat kilos at hindi papatay-patay dyan. Make this your top priority. Kung ano man tong magandang bagay na darating, i-prioritize mo to para mapiga mo siya in your advantage. Okay? Araling mabuti bawat aspeto. Para kung ano man ang aberya, may pantapal ka kaagad na solusyon. Okay? In your near future, meron kang the 8 of Wands. Pagdating ng iyong acceleration, pagbilis na pagyakap sa bagong bagay, talaga makakapag-focus ka na, streamlined na lahat para sa'yo. May isang path ka na super diretso, super linaw, super sigurado para sa'yo. Kaya importante dito, Aries, active ka. No? Palaban ka. Eyes on the prize, avoid temptations, avoid distractions, okay? Para tong bagong potensyal ay magkaroon agad ng magandang resulta para sa'yo.
Sabi dito, mabilis lang to eh. Kaya kailangan talaga alert ka kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng gantong chance. Okay? Some of you, nakita ko baka mag-travel pa. Baka kailangan pang asikasuhin yung maraming bagay somewhere else o kailangan mo pang bumiyahe back and forth kasi nandoon yung mga dapat asikasuhin. Kung kailangan talagang bumiyahe, narinig ko bumiyahe ka na because nandun talaga yung swerte. At you need to really follow and give some effort para matupad tong wish mo na to. Okay? Kailangan natin maging active this time. Eight of Wands. The Ace of Wands. Yes, focus tayo sa new idea, new plan, new life, new being. Some of you ay nag-iisip ng lumipat, mag-transfer, bumiyahe talaga naman kasi naghahangad ka ng bagong buhay at meron kang matibay na plan para ma-execute yan. So parang nakita ko dito, ready kang mag-focus or umandar sa path kung saan alam mong may potential na baguhin ang buhay mo. No? Example, gusto mo nang kumalas sa napakabigat na trabahong ito. Sabi mo, kailangan ko na makahanap ng work na long term at sigurado. Heto, nakaisip ka na parang, okay, punta kaya ako sa Maynila. Meron trabaho doon ng best friend ko, sama ako sa kanya. So ikaw parang you want this to happen all along because ramdam mo na parang malaki ang chance ako dito. So this idea will propel you to a brand new life. Kaya maging matapang ka sa mga gusto mong gawin. Panalo ang matapang, panalo ang mga risk takers, di ba? In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang sa buhay ni Aries para ma-solve na yung pera and career goals? The Queen of Pentacles. Okay, sabi dito, i-nurture mo daw yung mga bagay na alam mong may potential sa'yo. Para kang nag-aalaga ng baby na kada kibot nandun ka, kada atensyon dapat lagi kang mabilis kumilos. Because nakita ko dito na may catching na lalago. Whether negosyo mo yan, project, or sideline, or yung trabaho mo, parang permanenteng kita ito eh. Multiplying, lalago para sa'yo. Kaya anong kailangan mo ngayon, Aries? Walang alinlangan. You should work in practical ways. Dapat kikilos ka ng alam mong kaya mong gawin. Huwag kang mangangako ng mga bagay na hindi mo naman kaya. Especially kung halimbawa, mangungutang ka ng pera. Huwag kang mangako ng gantong time frame kung hindi ka naman sigurado na makakabayad ka sa ganong time frame. Ganon din pagdating sa mga negosyo, huwag kang maglabas ng pera kung alam mong hindi ka ganong kasigurado kung babalik agad yan. Kailangan laging sigurado, kailangan laging may panghahawakan para yung inaalagaan mo hindi masayang. Para ang only action natin is lumago siya in your life. Okay? So make sure ngayon, Aries, when it comes to your money, when it comes to your career, ganon din pagdating sa ipon, pagdating din sa pagbabayad ng bills, dapat nakatutok ka dyan. Para yung lumago, lalago. Marami sa inyo gustong mag-ipon or mag-try ng bagong negosyo, kailangan daw talaga pinag-iisipan muna. Hindi pwedeng porke may pera ka ngayon, ilalabas mo na. No. Mahabang pag-iisip ito para makita natin kung talagang lalago yan for you. Okay? So ngayon, narinig ko extra focus pagdating sa paghawak sa pera. Okay? Queen of Pentacles, clarify natin. Queen of Pentacles. The King of Cups. Yes, utak ang pairalin, hindi emosyon. Yun ang sabi sa'yo na yung spirit guides. Meron kang mga balak na planuhin para sa ikakaunlad ng pera mo, no? Example, gusto mo makipagsosyo sa best friend mo for a certain na negosyo sa tapat ng bahay o kaya gusto mong makipagsosyo kay pinsan para sa isang food business, example. So, kailangan isip ang pairalin, hindi emotional state para trabaho lang, walang personalan. Para makita mo agad in a brain sense, utak-utak, kung ano yung dapat gawin. So, wag haluan ng feelings, okay? Para lahat ng aasikasuhin mo yung matumbok mo in a proper way. Nakita ko dito, kalma ka lang. May darating na solusyon sa lahat ng problemang pera, okay? Para sa ibang Aries dyan, may solusyon sa pera mo, kaya you need to really relax para ma-attract mo yung energy and frequency of money, okay? God will not hindi kanya papabayaan ni God. Hindi ka papabayaan ni God, kaya kailangan kumalma ka lang diyan. Okay?
So Aris, sa po kayo nakaresonate, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages para sa pera and career ng mga mahal kong Aris. Thank you po sa panonood hanggang dulo. I love you. This has been James from James Taro PH. God bless everybody.